Be thou my vision, O Lord of my heart. Not we all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwell, and I with thee one. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy so bright, heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Thou and thou only, first in my heart, High King of heaven, my treasure, thou art. Glory to Jesus. Glory to God. Magandang umaga sa inyo, tanghali man hapon o gabi. Si Brother Joe ito at ako ay magbabahagi sa inyo ng ilang salita ng Diyos na ito'y patungkol sa ating spiritual na buhay sa paglakad sa mundong ito. Meron akong nais na ibahagi rin sa inyo. Ito ay patungkol sa bagong tipan. Dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 23 hanggang 25. Therefore, if the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? But if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all. Verse 25, and thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. And then dito po sa isang cross verse na nasusulat po sa Romans chapter 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might
have hope. God bless His holy word. Ang Biblia, ang Old Testament, the first time na ito ay itinranslate sa Greek, it's about 400 BC. Ito ay ginawa ng 72 Jewish scholar or tinatawag sila na Septuagint. Yung dalawa ron ay hindi na isinama sa 72, 70 na lang sila ang nagpatuloy sa pagta-translate. At ito ang naging about 400 BC sa utos ng Greek na si Antiochus. I think Antiochus Epiphanes ng Greek. Isang leader noon. At yung Genesis at yung mga tinatawag na major prophets and minor prophets ay inai-translate nila. Pagkatapos, ito yung version ng Old Testament na kumalat noon doon sa Palestine na Canaan o now Israel. At ito yung mga nababasa at napapag-aralan ng mga tao, yung mga Jewish people na nakatira doon sa Greece at nakatira din sa Rome, sapagkat ayun ang salita noon. Koine Greek ang pangkaraniwang Greek words na ginagamit. Classical Greek naman ay ginagamit na salita yan ng mga sa government nila, Parliament, Alta Sociedad. So, dalawang klase yun. Isang pangkaraniwang Greek, tinatawag na Koine Greek, at yung isang classical Greek. Parang ganito. Halimbawa sa panahon natin, yung British accent na English versus American accent na English, parang ganon. So, yung classical ay yung British accent, tapos yung American accent naman. Ganon ang ibig ko sabihin na ipaliwanag sa inyo. Sa binasa natin na to, so sa Bible, yung New Testament naman, first time na naisulat to after ng resurrection ng Panginoon sa Kristo, about 40 years, saka lang sila sumulat para hindi nila makalimutan at ng mga susunod na generation yung what really happened sa ministry ng Panginoon at yung mga nakalipas na pagmimission niya dito sa lupa ng 3.5 years. At pagkatapos, marami ng sulat noon at kinompile yun, tinawag na Bible o Biblos, sapagkat ito ay kinakailangan gawin. So nagsimula silang mag-compile about yung mga sinaunang Christian pa ng 200 AD, pagkatapos succeeding years na, nang lumalago na yung Christianity doon sa Rome at sa Palestine, sa Jerusalem, gano'n. At noong 300 AD ay dumaan sila, bago tumutong ng 300 AD, ay dumaan sa matinding persecution sa pamamagitan ng persecution ni Emperor Nero. So nagkalat ang Christianity, ang mga Christians sa bawat sulok ng Middle East at Europe, Eastern Europe, pati na doon sa Mediterranean area na yun. Kasama na yung Egypt doon. So dumating yung 300 AD, at nung naupo na sa posisyon si Constantine the Great, ang kanyang mother na si Queen Helena ay inadapt niya ang Christianity as her religion at naging one of the major religion ng Christianity dun sa Rome about 300 AD. At doon sinabi ni Constantine na kinakailangan magkaroon ng only one doctrine ang buong Christianity sa buong kingdom niya, sa empire niya. At kaya tumawag sila ng tinatawag na yung mga synod, yung mga yung parang sa panahon natin para mga treaty ganun, like Treaty of Paris. Ito iba yung tinatawag na canonization ng Bible. So kinanonize nila, pinili nila, sinama nila yung Old Testament, pagkatapos yung mga New Testament na naglabasan. Subalit meron ding ibang mga gospel na tinatawag noon na nagkalat noon, na ginamit din ng mga ibang mga Christians na hindi na napasama. So tinawag na lang itong apocryphal, yung mga ganon. Na kasi
for, no, for many reasons. Kasi yung panahon na yon, nung panahon ng Greeks din, na napoliticize yung ibang mga gospel. Kasi kapag hindi ito kaugnayan dun sa templo ng Jerusalem o sa faith nila, hindi nila pinasama dun sa tinatawag na version ng Septuagint version. Kaya naiwan yun, na left yung iba, na left out. Hanggang sa nawala yun. Pero nung sa Qumran Cave, yung mga 1948, na-discover nila yung ibang mga missing papyrus reeds, mga gospels na nasulat about kay Jesus Christ, about sa ibang pangyayari pa. Halimbawa, yung Book of Enoch. Ayun ang didiscuss ko sa susunod, yung Book of Enoch. Anong ang kaugnayan nito sa buhay ng tao sa pananampalataya? Ang Book of Enoch, tandaan ninyo, nung nabasa ko ito, lahat. Ito'y, ilang beses ko na rin nabasa itong Book of Enoch. Nabasa ko to, kahit nung bata pa lang ako noon sa Philippines, nabasa ko yan. So, precise yung ano niya, yung calendar, tsaka yung yung tinatawag na parang atomic calendar ng mga scientists ngayon. So, paano nalaman ng mga tao yun? Wala pang telescope. Si Galileo Galilei lang ang naka-imbento ng telescope. Just recently lang yun, di ba? About 1400s AD, yung mga 1500s. So, maybe sure, mga 1600, I don't know. But, nung na-discover kasi yung pag-melting ng glass, di ba? Doon nila nakuha yun. So, paano nalaman ng sumulat na yon? Kasi nga, itong effective oral tradition. Ang Bible natin, this came from the oral tradition. Mga salit-saling sabi na ipinamana sa mga anak na mananampalataya, hanggang yung mga anak na mananampalataya, ganun. So, yung iba na isusulat nila sa tablets, sa clay, sa papyrus, yung parang papel, papyrus reed kung tawagin. Yung iba nakasulat sa mga leather, sinusulat nila ron, inuukit sa bato. So yung iba nagsusurvive. Yung iba sinusulat sa mga pottery, makikita natin doon. Kasi nga, yun ang technology pa noon. Pero habang tumatagal, makikita natin na marami na di-discover ang mga archaeologists. Just recently, yung nilakaran ng Panginoon Kristo, yung mga pinagpatong-patong na bato na ginawa ng mga Roma na engineers nung panahon na yon ay nandun. Yun ang nilakaran ng Panginoon. So yung binasa natin dito sa, uulitin ko, dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 23, sabi rito, therefore, if the whole church comes together, makikita natin, kapag ang buong iglesia daw ay nagsama-sama sa isang lugar. So makikita natin na hindi ito religion, hindi building, di ba? Yung iglesia na tinutukoy dito, pag nagsama-sama, ang isang iglesia comes together, meaning yung mga tao yun. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Peter, di ba? Di ba? You are Peter, and upon this rock, yung rock na binabanggit doon, I'm gonna tell you na hindi yun ang sarili ng Panginoon, hindi. Hindi siya yun. At yung rock na yun ay hindi rin si Pedro. Ang rock na yun, upon this rock, meaning that is faith. Upon your faith, upon my faith, upon our faith, Jesus said, I will build my church. Nagkakaroon lang ng church sa pananampalataya natin. Kasi ang church is a body of Christ, invisible, indivisible, immortal, and eternal. That's the body of Christ. Lupon ng mga sinagip ng Panginoon. So dito, ang sabi rito, kapag nagtitipon daw, at sa verse 24, but if all prophesy, nangangaral ng salita ng Diyos, at kung mayroong unbeliever na dumating at napakapakinig, he will convince and makukonvict siya ng Holy Spirit. And then verse 25 says, and thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. Ito yung sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan
ay darating sa tao na yun. Ang aking magiging topic dito is yung binanggit kasi ng 1 Corinthians 14:23 hanggang 25. Ang message doon, ang elements doon sa verses na yon ay is about God. God, and then second, man's secrets and worship. So sinabi ng Panginoon, maraming sinabi sa Biblia, kahit sa New Testament, binanggit ng Panginoon ang tungkol doon sa pagdideklara ng Diyos. Sinabi niya sa Matthew 22:32, sinabi ng Biblia na, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. So, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Paano nangyari yon na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Matatandaan natin si Abraham ay namatay na. Si Isaac ay namatay na rin. Si Jacob na tinatawag na Israel ay namatay. Pawang nangamatay sila. Pero tinawag silang Diyos ng mga buhay. Bakit nasan sila? They're still alive. They're in a place na tinatawag na Abraham's bosom. Isang abodement na nandun sila. At nabasa ko yung sa Book of Enoch. Although hindi man siya napasama sa isa na lang siyang literature, but nung si Abel ay pinatay ni Cain, and si Abel ay dinala doon sa tinatawag na lugar para sa kanya. At sumisigaw si Abel, ang tinig niya umabot hanggang langit. Mababasa natin sa Bible, di ba? Ang dugo ni Abel ay sumisigaw, humihingi ng katarungan sa Book of Genesis. So nandun siya. Yung ginagawa ni Abel sabi ng Book of, dinala si Enoch doon, pinakita sa kanya. Si Abel, yung unang martyr. Nagtatahi siya ng damit. Nasa isang lugar siya, parang estate, parang isang place. Nandun siya. Ginagawa niya, nagsusun siya ng damit, nagtatahi siya. Makikita niyo sa Revelation, di ba? Ang mga tao bibigyan ng puting damit. Sapagkat yung suot nilang damit, yun ay pawang mga ginawa nila doon sa lugar na pinaglagyan sa kanila na pansamantalang kalalagyan ng kanilang mga kaluluwa. Yun ang sinasabi po ng Biblia na merong tinatawag na secrets na dapat malaman ng bawat mananampalataya. At ang secrets na ito ay hindi galing to sa anuman, kundi God-given wisdom, secrets through His Holy Spirit. Ayon sa Psalm 68 verse 20, listen to this. Our God is the God of salvation, and to God, the Lord escapes from death. So lahat ng nananalig sa Diyos, kahit namatay siya, physically dead siya, subalit, ang sabi ng Biblia, siya ay nasa lugar na ligtas siya at siya ay buhay na buhay doon. Let's say isang dimension na hindi kayang maipaliwanag ng science, ay nandun siya. Sapagkat ayun ang katotohanan nun. Maalala niyo si Prophet Samuel? Ang ginawa ni Saul ay kumuha siya ng isang yung tumatawag, yung mga nagpapagising ng mga namatay na. Ang tawag ron, necromancer, ganun ang tawag ron. Ginising niya yung pinabalik niya si Samuel mula sa kanyang kapahingahan. Di ba sabi ni Samuel na mamamatay ka rin sa labanan o ganon. So pero alam natin sa Biblia, sabi ng Panginoon na doon sa Book of Luke, di ba? Yung isang mayaman tsaka si Lazaro. Yung mayaman na gusto niyang buhayin muli si Lazaro para warningan yung mga kapatid niya pang iba. Sabi, wala raw makakaalis sa kalalagyan na yon
para warningan ng isang tao sa lupa, sa earth, para itigil ang ginagawa niya. Nandiyan na sa kanila ang kautosan ni Moses, meaning ang Bible. Paniwalaan nila yon, ang nasusulat mula sa Bible na patungkol kay Jesus Christ. So, sa pagkakataon na naman na ibang pagkakataon, pinayagan ng Diyos na si Samuel ay lumitaw mula sa tinatawag na kinalalagyan niya o kung saan man siyang abode-man na nakalagay, na kasama niya sina Abraham, kasama niya si Abel, si Adam, yung mga tao noon, ay pinayagan para sabihin ng message na iniwang ka na ng Diyos at ikaw ay mamamatay rin na katulad namin. So dito makikita natin dito na kapag tayo'y nagkatipon-tipon ay tinatawag tayong iglesia o church. Paano yun eh? Hindi naman tayo physically magkakasama. Iba't ibang lugar tayo. Halimbawa, naka-record lang to sa YouTube. Nakikinig kayo. Are we considered church? Yes, it is. Hindi walang limitation yung sinasabi na kapag nag-gather sa pangalan ng Panginoon ng bawat isa, kinakailangan ba physical gathering lang, nag-gather physically? No. Nag-gather na visually sila. Sabi, pag nag-gather tayo sa salita ng Diyos, anumang oras sa lugar ninyo, anumang distansya natin, it's not limited by distance, time, and days. Hindi ho talaga. Sapagkat dito, makikita natin dito, na lagi natin tatandaan, ang church na binabanggit ng Bible, ay hindi ito church na mga buildings o mga simbahan na mga merong bintana, merong mga hagdan. Hindi ho yun. They call it building. Architectural buildings ho yun. Yun ang paunang ipinatayo ni Queen Helena na nanay ni Emperor Constantine nung nabuhay si Queen Helena ng 250 AD hanggang 330 AD. So after na maging emperor, si Constantine ay nagpatayo na ng mga churches, si Queen Helena, Church of Nativity, Sepulchre, yung mga ganon. Sa Israel makikita niyo yun. So anong ibig sabihin ng church? Church is an English word. English word. Ang ibig sabihin nun ay a called out ones or assembly. But in Koine Greek, ecclesia, sa original Koine Greek, anong ibig sabihin, ang prefix ng ecclesia ay ibig sabihin out, at ang suffix o verb ng ecclesia ay kaleo, meaning to call. So hence, a word comes like the meaning a called out ones, mga tinawag mula sa kadiliman, mga tinawag. So ang tawag sa atin ay mga tinawag. Mga tinawag tayo ni Jesus Christ mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. So ang church ay hindi building, tayo ay mga tinawag, hindi itinulak, kundi tinawag. Alam nyo ba yung kasaysayan ng nasa bangka, di ba? Matagal ng kwento to. Merong nahulog. Pagkatapos meron ding isang biglang tumalon. So, nasagip niya yung nalulunod na babae. Nagpasalamat yung mga tao, nagpalakpakan. O anong masasabi mo? Sabi sa nagsagip doon sa babae. Sabi, ang unang-unang masasabi ko, sino ang tumulak sa akin sa tubig? Biglang nagtinginan sila. Tinulak lang pala siya. Ibang itinulak sa tinawag. Kapag tinawag ka, meaning your name is on the list sa book of life. Kapag itinulak ka lang, pumasok ka lang, curious ka lang, big sabihin, you're not part of it. You're not registered unto heaven. Ayun ang katotohanan. So ang church na tinutukoy ng Panginoon, maging sa Matthew 16:18, Matthew 18:17, Acts 2:47, Acts 5:11, Acts 7:38, Acts 12:5, at iba pang mga verses. Dito nagsimula yon nung conversation ng Panginoon sa Kristo after ng resurrection niya
At makausap niya si Peter doon sa dalampasigan ng Galilee. At matapos silang kumain ng inihaw na isda, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter, "Do you love me more than this?" 3 beses siya tinanong kasi 3 beses siyang nagkaila sa Panginoon. "Yes, Lord, you know I love you more than this. Feed my sheep." Makikita niyo sa John chapter 21 verse 15 hanggang 17, yung pag-uusap nila. Tinanong na naman ng Panginoon, "Do you love me more than this, Peter? Simon, son of Jonah?" "Yes, Lord, I love you more than this." "Tend my lambs." And then pangatlo, "Do you love me more than this?" "Yes, Lord, I love you more than this." "Feed my sheep." So may binanggit dito ang Panginoon, feed my sheep, tend my lambs, and then feed my sheep. Anong ibig sabihin nito? Na ang mga tinawag ay henerasyon, bawat generation ay may tinatawag ang Diyos. The first generation, feed my sheep, yung una. Ito yung mga generation na kung saan makakaranas ng matinding mga tinatawag na persecution ng panahon ni Peter. At yung pangalawa, tend my lambs. Ito yung mga anak na ng mga generation. Naturuan sila ng daan patungo sa Panginoon. And then sila itatanda magiging feed my sheep. Again ulit. Hanggang sa magtuturo sila na magtuturo, hanggang sa generation upon generation ay makarinig ng salita ng Panginoon, hanggang sa darating na ang Panginoon. Kasi sabi ng Biblia na kapag nakumpleto na ang tamang bilang ng mga Gentile na nanampalataya sa Panginoon, ay saka darating ang kawakasan. Una, God called us up. Tinawag tayo ng Diyos. God called us to His church. Sa kanyang katawan, sa kanyang body na indivisible, invisible, immortal and eternal. Body of Christ. Ang tawag dito sa body of Christ ay mga called out ones. Mga tinawag mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. God called us to His church. Tinawag tayo. Ang church na ito ay hindi ito yung church na narerehistro doon sa Security and Exchange Commission. Hindi ito. Kasi lagi ko sinasabi, kapag dumating ka na sa point na nandun ka na sa lowest point ng buhay mo, na ikaw ay may sakit, naghihingalo ka na, wala kang ibang maaasahan. Even yung mga churches na yon, wala. They don't even care about you. They don't even know what's going on sa'yo. It's you, between you and God. Kaya nga, ngayon pa lang, be a part of Jesus Christ Church, which is the church not belongs to this earth, but this is the church that it's upon doon sa inilagay ng Panginoon na yung upon the rock sa pananampalataya mo. The church upon the rock, meaning your faith sa pananampalataya mo. Na ang church na ito ay hindi makikita dito sa lupa, sapagkat ang church na ito ay nasa langit. Na ang lupang ito, dito lang tayo makakakilala sa Panginoon, subalit hindi matatapos yun. Ang pananampalataya natin na magdadala sa atin patungo sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan, sapagkat tayo ay nasa church ng Panginoon. Member tayo ng church. Ang ibig sabihin ng membership, walang membership dito na kinakailangan umatin-atin ka, hindi yun. Ang membership na tinutukoy ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, ay kapag ang ating mga pangalan ay nakasulat sa Book of Life ng Panginoon. Ang sabi rito ng Romans chapter 8 verse 28 hanggang 29. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called, tinawag, called out once, church, called according to His purpose, for whom
na merong inaatang sa atin ng Panginoon sa ating balikat. Dahil tayo ay kilala na ng Panginoon, foreknew. Naalala niyo si Nathaniel, yung vision niya about the pre-incarnate Christ doon sa John chapter 1 verse 48. Na yung isang alagad, di ba, pinakilala si Nathaniel sa Panginoon Kristo. Ang sabi ng Panginoon, look, he's the true Israelite. Na walang deceit, tsaka panloloko na makikita sa kanya. Lord, you are the, Christ, the Messiah, sabi ni Nathaniel. Di ba? Sinabi ng Panginoon na, I saw you before si Philip ba yung nag-aya sa kanya? Isang alagad, I saw you bago ka pa tawagin sa ilalim ng puno ng igos o fig tree. So doon siya nagkaroon ng amazement. How that happened? Maaring ang Panginoon Kristo ang nakita niya sa vision doon sa under the fig tree. Nung bata pa lang si Nathaniel. Maaring isa siya sa mga kasama ng mga pamilya noon na bumaba sa Jerusalem. Halos kasing edad niya to at isa-isa sa mga nawala din. Pero ang Panginoon Kristo nangangaral sa templo. Hindi siya nawala, nandun siya. At maaring nakita niya tong bata na to na umiiyak. Sa akin lang ho yung nararamdaman ko, umiiyak at hindi niya makita ang pamilya niya, nasa ilalim siya ng puno, maaring nagugutom, at nakita siya ng Panginoon. Kasi ganun din ang edad ng Panginoon, 12 taong gulang. Anong ginagawa mo rito, Nathaniel? Ang ginagawa mo rito, bata, ganun. Hey, anong ginagawa mo rito? Naiwan pala siya ng kanyang pamilya. At maaring ganun. At nagugutom sila. O nagugutom na rin ng batang si Jesus. At maaaring yung same puno ng igos na yon na nandun sa lugar na yon ay inutusan ng Panginoon na mamunga at nakakain sila. At nagpakilala ang Panginoon kay Nathaniel. Ang pangalan ko, Yeshua, Jesus. At nagkakilala na sila. Kaya nung tinawag siya, nakilala na siya. Yun ang mga bagay na minsan parang hindi natin matanggap, mapaniwalaan, sapagkat kapag nilimitahan natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon na maaring ganun ang naganap, wala tayong aabutin sa buhay. Maraming mga miracles na ginawa ang Panginoon na hindi na isinulat sa Bible, sapagkat napakarami. Hindi rin magkakasya ang anumang library sa buong mundo sapagkat sa dami nun. Which is true at ito ay pinatotohanan ng mga alagad. Ikalawa rito, makikita natin dito, Christ Jesus, He also predestined us. Una, He foreknew us. Kilala na tayo. Pangalawa, He also predestined us. Look at Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi rito, before I form you in the womb, sabi ng Diyos kay Jeremiah, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ang liwanag. Bago ka pa isinilang, Jeremiah, ay kilala na kita. At itinalaga na kita. So makikita natin dito, this is one of man's secrets. Tayo mga tao, hindi natin, lalo na tayo mananampalataya sa Panginoon, hindi natin alam na meron palang secrets sa sarili natin na kahit tayo, hindi natin alam na may secrets tayo. Paano nangyari yun? Di ba dapat yung mga sikreto natin tayo lang nakakaalam? Iba yun, yung mga sikreto natin ay yung naka-retain sa ating memory, sa ating mind. Pero ikaw na mismo, you have a secret that you should find out. Na dapat mong ma-discover na meron kang secret sa sarili mo. Na yung secrets na yon, kapag nabuksan natin
yung pinaka-seal ng secrets na yon, ay malalaman mo kung ano ka. Tinawag ka pala ng Panginoon para sa Kanya. Iniligtas ka ng Panginoon dahil gagamitin ka ng Panginoon sa Kanyang kaharian para ipangaral ng salita ng Diyos at para imulat ang ibang mga tao sa buhay na walang hanggan patungo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Maging si Job. Sa Job chapter 15 verse 7, "Are you the first man who was born? Or where were you made before the hills?" Nasaan ka bago pa nagkaroon ng mga bundok? So dito makikita natin, kung ang Diyos ay nagtatanong sa atin, nasaan ka bago ka ipinanganak? Nasaan ka bago magkaroon ng mga kabundukan? Ibig sabihin, God knew us already. Meron tayong secret sa sarili natin na hindi natin malaman kasi malayo tayo sa Panginoon. Pero pag lumapit na tayo sa Panginoon, that secret will gonna reveal sa atin, sa ating lahat. Na meron pala tayong mission sa Kanya. Dahil yung secret na yon, makikita natin na, sabi ng Biblia, predestined tayo, bago pa tayo isilang sa mundo, meron na tayong original na kinalalagyan. Doon sa kalangitan, meron tayong parang isang lugar na nandun tayo. At nung tinawag na tayo ng Panginoon, Joe, it's time for you na bumaba sa earth, isisilang ka, at mangangaral ka ng salita ng Diyos. Magbabahagi ka kahit sa anumang platform, YouTube, internet, o kahit saan. Yes, Lord. Yung palang secret ko. Maaaring ganun din kayo. Kinuha tayo ng Panginoon sa isang lugar na nakalaan sa atin para ibaba sa earth. Isinilang tayo ng ating mga nanay at para tayo ay magkaroon ng physical na katawan at masabi natin ang patungkol sa Diyos at makita tayo ng visible ng ibang tao. So makikita natin dito na kahit sa Isaiah chapter 41 verse 14, sinabi rin kay Jacob, sabi ng Diyos kay Jacob, "Fear not, you worm, Jacob, uod na Jacob." Ito ba ay derogatory ng Diyos kay Jacob? Hindi. Worm, uod. Either sa scientific explanation, galing tayo sa cell, sa human cell. At tulad ng kay Jacob ay ganon. Subalit, yung worm na binabanggit din dito ay tulad ng worm na nasa dahon, babalutan niya ang sarili niya, mag-hibernate siya ron, ay mag-i-spin siya ron sa babalutan niya sarili niya, at pagka dumating na yung panahon na lalabas na siya, magiging isang napakagandang butterfly na siya. May tinutukoy dito na yun ang ibig sabihin nun, na ang ating katawan ay matatransform tayo in the future, na hindi tayo mamamatay na, manghihina at magkakasakit. Sapagkat alam natin, maging ngayon, aging is a disease. Scientists discovered this, na ang aging, ang pagtanda ng tao ay isang disease. Sapagkat yung DNA natin, according sa kanila, nagkakaroon ng switch in, switch on, switching yung mga DNA natin, kung anong parts, kaya it's a disease. Someday, itong disease na to na pagtanda, pagiging kulubot ng mukha natin, gray hair, paglagas ng mga ngipi natin, ay mawawala yan sapagkat babaguhin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sa isang kisap mata, sa pagtunog ng last trumpet of God, babaguhin tayo ng Panginoon at magiging glorified body na po tayong lahat. Number 3, God registered us as a church. God registered us in heaven. He registered us in heaven. Hebrews 12:23, Philippians chapter 4 verse 3. Ayun ang nakalagay. John said in Revelation 22 verse 19, si Apostle John,
if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life. So there is a book of life na binabanggit from the holy city and from the things which are written in this book, the Revelation or the Apocalypse or any Gospels na naisulat. So meron tinatawag po tayo na book of life na doon tayo na isulat yung pangalan natin. Paano tayo maisusulat? Paano natin malalaman kung tayo ay nakasulat ang pangalan natin doon? Tinanggap mo ba ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Savior? Pinagsisihan mo ba ang iyong mga nagawang kasalanan mula pa nung una? Ikaw ba'y tumalikod sa kasalanan at sumunod na sa Panginoon? At tinanggap mo ba siya? Kung ginawa mo yon, ikaw ay nandun sa Book of Life. Sapagkat ayun lamang kapamaraanan para maisulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Na ang mga nasa aklat ng buhay ay muling bubuhay ng Panginoon sa huling araw kahit namatay na sila. Itong aral ito na sinabi rin ni Apostle Paul tsaka ni Silas na kasama niya sa isang jail guard. Maalala ninyo nang lumindol. Akala ng jail guard na kakawala sina Paul tsaka si Silas. Magpapakamatay na siya. Sumigaw sila, nandito pa kami. Huwag mong saktan ng sarili mo. Ang sabi ng lalaki na yon na jail guard, tinanong sila sa Acts chapter 16 verse 30 hanggang 32 at sa mga sumusunod na talata ng Bible. Sirs, what must I do to be saved? Isang magandang katanungan ng isang jail guard. Verse 31, Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Ano ang gagawin ko para maligtas? Sinabi ba ni Apostle Paul dun sa jail guard na mag-join ka sa church? Anong church nyo? Iglesia ni Batman kay Robin. o iglesia ni Ewan. Hindi. Ang sabi ng Bible sa verse 31, Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi sinabing, and you will be forgiven only. No, you will be saved. Meaning, kasama na ron. Pati ang kapatawaran sa kasalanan mo. You will be saved. Doon ba natatapos yun? Hindi. Ang kasunod pa, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Etong kasunod, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Pati yung pamilya mo ay maliligtas. Ikaw ang ama ng tahanan if you believe in the Lord. You and your wife and your children will be saved sapagkat ang mundong ito ay mawawasak talaga sa huling araw. And we need God to save us. And only Jesus Christ has the power to save us from all destruction, from all hopelessness. Sapagkat siya lamang talaga ang kailangan natin. Handa mo ba tanggapin ng Panginoon, kapatid? Hindi mo kinakailangang ibigay ang ari-arian mo sa Kanya. God doesn't need your wealth. God doesn't need your money. Ang kailangan ng Panginoon, ikaw mismo. Yung kaluluwa mo na handa mong isuko sa Kanya, ibigay sa Kanya ang lahat. Yung puso mo handang tanggapin siya at manampalataya. At hindi lang yon. Ikumpisal mo, i-confess mo si Jesus Christ sa buong sanglibutan na siya lamang yung Panginoon, Diyos na tagapagligtas. At siya lamang ang muling babalik sa sanlibutan ito para tayo ay kunin at dalhin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Mga kapatid, isang simpleng panalangin, yumuko po tayong lahat pumikit. Sabihin natin, Panginoon sa Kristo, sa oras na ito, ako'y nananampalataya at nananalig sa iyo ngayon.
Inaamin ko po na ako'y makasalanan mula pa pagkabata. Subalit ngayon, naunawaan ko na ikaw lamang ang tagapagligtas at Diyos na mananakop, at ang kapatawaran ay ibinigay mo na sa akin mula ngayon. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aking samot panalangin. Salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mo yung pananalangin na yan, mga kapatid, maraming salamat sapagkat ikaw ay kabilang na sa karya ng Panginoon at ang iyong pangalan ay nakasulat na sa Book of Life. Ito po muling yung kapatid, si Brother Joe. At kung nais nyo pong i-share ang maiksing message na ito, marami pong salamat. At sa inyo pong pag-subscribe, marami din pong salamat. God bless inyo lahat. At sa Diyos ang papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.